Germany, nababahala raw sa panggigipit ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ito nang bumibisitang si German Foreign Minister Annalena Baerbock nakasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa paglalatag ng kasunduan para palakasin ang defense at security cooperation ng dalawang bansa. The world doesn't need another crisis. There are too many crises at once. Plano rin daw ng Germany na mag-hire ng mas maraming Pinoy workers ngayong taon at magdagdag ng investment sa renewable energy. Nakapulong din ni Baerbock si Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyong bibisita siya sa Germany sa Marso. I'm sure that after the visit to Berlin, that many things will develop and we will be requiring your presence here more and more. US Embassy at Defense Department sinagot ang batiko si Senadora Amy Marcos na banta raw sa kalikasan at soberanya ng bansa ang pagdadala sa Subic ng nasa 39 million gallons ng clean fuel o petrolyo mula sa Pearl Harbor. Ayon sa Embahada ng Amerika, dumaan sa mga tamang proseso at kontrata sa mga kumpanya sa Pilipinas ang paglilipat ng petrolyo. Pareho ang tugon ng DND. Ang shipment ay bahagi raw ng regular na commercial transactions ng gobyerno ng Amerika at mga kumpanya sa Pilipinas. Ayon naman sa AFP, wala silang partisipasyon sa naturang fuel shipment. Muling bubuksan at susuriin ng Indonesia ang kaso ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa kanilang death row dahil sa drug trafficking. Tiniyak daw ito ni Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Hinihintay raw ng Indonesia ang magiging hatol ng korte rito sa Pilipinas sa paghahabla ni Veloso sa kanyang mga illegal recruiter. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.